Ngayon, bukas at magpakailanman. Tinatawag na ilaw ng tahanan ang isang ina dahil siya nagbibigay liwanag sa paggabay at pagtuturo sa kanyang mga anak. Siya ang kanilang unang tahanan at huling sandalan. Kadalasan sa gitna ng pagkakamali at pagkakadapa ng kanyang mga anak, siya ang lakas na nagbabangon at umaakay pa rin sa kanila. Kaya niyang masaktan at mapagod kahit paulit-ulit. Pero pipiliin pa rin niyang mahalin ang kanyang mga anak. Sa ating Mother's Day episode ngayong gabi, isang dakilang ina ang naging viral sa social media nang dahil sa sunod-sunod na nangyari sa kanyang mga anak. Pero hindi niya ito sinukuan. Atin siyang kilalanin sa kwento natin ngayong pinamagatang Ang Inang Hindi Sumuko, The Nanay Minerva Panganiban Story. Happy birthday, Mama! Happy birthday. Bakit? Iyak, birthday mo ngayon, ma. Oo nga naman. Kasi ito yung unang taon na malasig mo eh. Isipin nyo na lang, napakapalad ni Igno eh. Tinungan na siya ng Diyos, nasa langit na siya. Hindi katulad natin na nag-iirap pa rin. Ayan ka na naman sa pagiging negatibo mo. Ay, tandaan mo kahit mahirap tayo, wala tayong tinatapakan ng mga tao. Yun. Muloy, kami lang kasi hindi ka naglalakad eh. Uy, Loy, tigilan nyo nga yung pang-ahalaskan nyo kay Muloy. Biro lang po, tay. Anong biro? Masamang biro yun. Ano na yan, kung wala na kami ng mama nyo. Lagi nyo lang apihin si Muloy. Siyempre, Tay. Ano siyempre? Siyempre hindi. Hindi namin gagawin. Respeto naman kay mama, birthday niya. Pero alam mo, tama si mami. Kalungkot din talaga na si Igning. Sensya na po, ma. Kasal lang talaga kami. Pero, pag ibang tao yung nakasar sa'yo, naku, gulpi di gulat yata sa amin. Oo! Sisikuhin ko talaga. Pag may ganyan, lumayo kayo. Tsaka, huwag niyo nabigyan ng init ang ulo ng magulang natin. Mahal ba ito mga anak mong lalaki, Basta lagi ninyong tatandaan, ha? Mahal ko kayong lahat. Pero basta ngayong birthday ko, isa lang ang hiling ko. Magmahalan kayo. Walang away, walang iwanan. Para nun, laging maayos ang pamilya natin. Yun lang ang hiling ko sa inyo. Narinig ko yun. Dahil dyan, group hug! Hug na! kumain dyan, ikaw. Hey, siyempre. Happy birthday! Happy birthday! Nanay Minerva, ilang taong ka unang nagtrabaho? Naalala mo pa ba? 13 po. 13? Opo, sa aming apahan. Tumulong po ako sa tatay ko at sa aking ina. Pero ilang taong ka naman nung nagka-boyfriend ka? Si Sergio, naging asawa mo, no? 17 nga po. 17 years old ka noon. Yung kauna-unahan kong boyfriend, nas ako din naging asawa. Ilan na naging anak nyo? 10 po yung nabuhay. Ganong kasaya ba ang pagsasama ninyo? Ang dami niyong anak eh. Masaya po noong primero, nung kakaunti pa ang aming anak. Ano yung trahedyang nangyari doon sa isang anak mo? Nahulog po sa jeep. Di siya napansin nung driver. Oo. Nagdiretso siya, naatrasan siya. Ala! Muloy, anak. Kanina, parang nakita ko ang Kuya Jun mo. Opo, dumaan sila ni Ate Cha tsaka nila Kuya Selmo. Oh. Nag-iwan po sila ng pera. Sabi po, happy birthday daw. Di sana inantay na lang si mama. Yun nga sabi ko, ate. Kaso nagmamadali sila, mangungopra pa daw sila sa kabilang bayan. Mababait talaga yung mga kapatid niyong yan. Hindi nakakalimot, natulungan tayo.
Salamat sa Panginoon. Ma! Ma! Oh, Mili! Bakit tumatakbo ka? Sila kuya po nasa barangay. Ano na naman ang ginawa ninyo? Ma! Sinipa ako ng lalaki doon. Sabi niya, baliw daw ako eh. Ang dami akong sugat oh. Halika na, punta na nga tayo sa barangay. Baka mapaaway na naman si Poteng doon. Si Poteng tsaka si Nune, lagi na lang nadadamay sa lahat ng gulo. Ikaw, diyan ka lang, ha? Opo, ma. Opo. No, ikaw na muna magsabi kay tatay na magkabarangay kami. Bagamat 14 ang mga anak nila at hikahos sa buhay, sila ay nakararaos naman sa pang-araw-araw na pangangailangan. Pero sadyang lapitin sa gulo at trahedya ang kanyang mga anak. 14 kayong magkakapatid. Pero sa inyong dalawa ko pinakanahirapang mga anak. Sabi nga ano, kumadrone ako eh. Darating daw ang araw, naiiyak ako ng iiyak dahil sa inyong dalawa. Siguro nga, dumating na yung araw na yon. Eh, Nay, masyado naman kayong naniwala sa mga sabi-sabi. Ang sinasabi ng mama ninyo, matitigas ang ulo niyong dalawa. Lagi kayo nirereklamo ng ating mga kapitbahay. Hindi naman ganyan yung mga iba niyong kapatid. Matitino, may mga trabaho, nagsusumikap. Kayo ang pasakit sa amin ng mama ninyo. Tay, ano bang masama sa ginagawa namin? Eh no, kung di pa namin naabutan to, si Mili, baka patay na to. Baka pinatay na to ng lalaking yun. Tama na ipagtanggol nyo yung kapatid nyo. Pero mali dahil nakasakit kayo ng tao. Ang hirap sa inyo, Tay. Laging mali nakikita nyo. Sana isipin nyo rin na may tama kaming ginawa. Anong gusto mo? Ipagmalaki ko kayong dalawa? Pasalamat kayo na kumbinsi namin yung taong nasaktan ninyo na huwag magdemanda. May utang na loob pala kami sa hayop na yon. Nune, huwag mong pinagtataasan ng boses ng tatay mo. Sensya na ho. Ayoko lang sa bahay na to. Lagi naman ako yung mali, di ba? Lagi akong mali. Sige. Tama na, Sige, tama na. umalis ka na dito. Magaling ka pa eh. Umalis ka na dito! Seryo? Umalis ka na dito! Seryo? Dapat na ano ka pa? Ay, Nune! Huwag kang umalis! Nay, Nay. Kinakausap ka ba namin? Sensya ka na, Nay. Ako nakakausap. Ti. Ayos ka na. Ano masakit sa'yo? Salamat. Seryo. Ilang araw na kayo hindi nag-uusap ng anak ng sinune. Kakausapan din ako noon kapag may kailangan. Seryo, yung mga samaan ng loob, hindi na pinapatagal yan. Maikli lang ang buhay. Tsaka mga anak natin sila. Ay, naku, Mineng. Napapagod na umunawa. Simula'y naunawaan ko dahil nagkapansanan na. Bili naman, kailangan ng sumahaba-habang pangunawa dahil may sakit. May sityo. Schizo. Schizophrenia. Yun na nga yun. Pag walang gamot, mawawala sa realidad. Kaya hindi ko masisisi yung kapitbahay natin kung tawagin siyang isang baliw eh. Pero hindi nila alam kung anong tunay na nangyayari sa kanya. Pero ito si None si Poteng. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang sa kanila eh. Basta ang importante, lagi natin silang bubusugin ng mga pangaral. Balang araw, tatanim din yung sa puso nila. Bukod sa pag-aalala kina Poteng at Nune, madalas ding problemahin ni Nanay Minerva ang anak niyang si Mile na may kondisyon na schizophrenia. Tuwing hindi nila nabibili ang gamot nito, nagwawala ito at nakikipag-away kahit kanino. Madalas rin itong kausapin ang sarili at kung ano-ano ang nakikita at ibinubulong. Mili! Mili! Ano ginagawa mo? Bitawan mo nga yan, ma! Ha? Mili, bitawan mo
lalapit. Ganito ako sa'yo, huwag ka lalapit sa akin. Mili, ako to! Nanay mo to! Nanay mo ako. Di ba? Mama ako. Hindi kita nanay. Nangihingi nga ako ng pagkain sa'yo. Ayaw mo akong bigyan, di ba? Ay, hindi totoo yan. Gamot niya. Bilisan mo. Mili, bitiwan mo yan. Kaano na bitiwan mo? Kaya, Mili. Si Mama to, oh. Si Mama to. Sige lang, bigay mo sa akin yan. Bigay mo sa akin. Batiwan mo yan. Bitiwan mo, anak. Sunugin ko na lang yung bahay na to. Sunugin ko na lang yung bahay na to. Huwag mo sunugin yung bahay. Huwag mo sunugin. Huwag mo sunugin. Bitawan mo ako. Seryo! Seryo! Bili, anak! Bili!